Ang Department of Transportation magsasapinal na raw ng kanilang fuel subsidy program para sa transport sector. Yan ay sa gitna ng oil price hike na naitatala. Rights of Way ay isa raw sa nakikita namang dahilan ng pagkaantala ng ilang proyekto, lalo na sa ilalim ho ng mga programa ng Department of Public Works and Highways. Yan at iba pa mga balita hatid ni Bombo Isa Cotoner. Isa sa pinalna ng Department of Transportation ang fuel subsidy na ipapamahagi sa sektor ng transportasyon kasunod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo. Ayon kay Department of Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, nakatakda siyang magtungo ngayong araw sa Malacanang upang talakayin ang mga posibleng hakbang para sa sektor ng transportasyon. Kabilang sa pag-uusapan ang pagsasapinal ng fuel subsidy para sa transport sector, partikular para sa mga public utility vehicle o PUVs, public utility jeepney o PUJ at iba pang motorista. Dagdag pa niya na naihanda na rin ng ahensya ang mga dokumento para sa pag-iimplementa ng fuel subsidy. Pangungunahan ni Lopez ang naturang talakayan kasunod ng banta ng ilang transport groups na magsasagawa ng tigil pasada dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayusin na lahat ang mga dokumento, papeles, lalo dito sa fuel subsidy at sa service contracting natin. That's why March 1, nagbigay na tayo ng kautusan sa ating road sector na isapinal na ang mga proseso. So just yesterday, napirma na natin yung mga sinasabi natin memorandum of agreement, lahat mga documents para makuha na natin yung NCA mula sa DBM para sa fuel subsidy. Nagsubmit na rin po tayo ng special budget request para naman sa SARO ng ating service contracting. Yung mga ganitong bagay kasi kailangan na gawin na natin ngayon para naman mas mapadali natin ang proseso pagdating ng actual distribution. Samantala, ngayong araw, nagsagawa rin siya ng inspeksyon kasama si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon sa ginagawang Skyway Stage 3 Section 2A Interconnection Structure sa Pandacan, Maynila. Kasama sa joint inspection ang Toll Regulatory Board upang tignan ang progreso ng konstruksyon ng proyektong magdudugtong sa South Luzon Expressway o SLEX at North Luzon Expressway o NLEX. Ayon kay Dizon, 6 na taon itong natenga dahil sa issue ng right-of-way. Layunin ng Skyway Stage 3 Connector na mapabilis ang biyahe ng mga motorista mula SLEX patungong NLEX at vice versa upang mabawasan ang trapiko sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Target ng pamahalaan na matapos ang proyekto sa kalagitnaan ng taong 2027. Aking problema talaga dito, right of way. No, so nung inabutan namin to nung early last year, parang nasa 60% pa lang. Ang problema natin doon kasi, syempre, ang private sector, ang partner natin dito, ang San Miguel, hindi makakastart ang San Miguel hanggat hindi at least 80% ang right of way acquisition. Kasi, malaki ang gastos kapag nag-delay. So, kailangan, pag simula siya, kailangan tuloy-tuloy. Kasi kaya naman nilang tapusin to ng mga less than 2 years. Basta merong right of way. So, yun talaga ang naging problema dito for now 6 years. So finally, we are at 98%. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines. The number one and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.